Hallelujah. Glory to the King of Kings and to the Lord of Lords. Hallelujah. Hosanna to the highest. Papuri lang po talaga ay sa Panginoon. Have you experienced God in your worship? Yeah. Ang mahalaga po, it is between you and God. Yan. Between you and God. Alam ko po, sa anumang paraan, ang Diyos ay nangungusap sa puso nyo. Kaya, pagdating po sa praise and worship, talagang pagbutihin po natin yung ating tenga, ating puso, laging nakatuon sa Panginoon. Ayan. Kanina po, ang ganda nung lyrics nung last song natin. Sabi doon, open my eyes to the things unseen. Yan. Open my eyes to the things unseen. Bilang Kristiyano, dapat ganun po tayo. May mga nangyayari sa kapaligiran na hindi natin gusto, na hindi maganda, but at the back ng lahat ng yon, lagi nating buksan yung ating mga mata sa mga bagay na spiritual, to the things unseen. Kasi kung po-focus po tayo, kung ano yung nakikita natin, madi-discourage tayo. Diba? Malulustruck tayo, but if we will focus our eyes on the things unseen, lalakas po yung loob natin. Kasi tutuon tayo, focus tayo sa ating Panginoong Diyos. As I've said on my previous exhortation or messages, sabi ko po, let us always do good and not worry. Huwag tayong manlumaypay sa paggawa ng mabuti. And last time, sabi ko po, be farsighted. Sa paggawa natin ng mabuti, ng para sa ating Panginoon, dapat we see beyond. We see beyond. Para po inspired tayo, driven tayo to do things more for our God. So for today, hindi po ako ang magme-message, kaya, ayan, nawala ang salamin ko. Pero mababasa ko to by the grace of God. Sabi ko nga po kay Pastora, nung nasa bus siya, going here, galing pa po siya ng Binangonan, sabi ko po, Pastora, lagi na kitang pinakikilala, and yung pagpapakilala ko sa'yo, galing lang sa kung ano yung alam ko sa'yo. So please give me a tip on how I will introduce you to Jesus is Our Shelter Church. By the way, welcome everyone. Welcome everyone, kung may bago man po dito. Wala naman ako masyadong nakikitang bago. Yan. We will see and taste that the Lord is good for today's message. Siya po ay 15 years na associate, napababa agad ako. Siya po ay nag-work in 22 years secular. Yan, 22 years siyang nagtrabaho po bilang manager po sa isang restaurant. Name it, Shakey's Restaurant. Manager po yung ating guest speaker doon for 22 years. And after that, tinawag siya ng Panginoon bilang manggagawa. Alam ko sa music ministry muna, though hindi siya, yung boses niya is iba rin, katulad ko. Pero sabi nga natin doon sa ating teaching last week, some of the leaders are made, not really born. Yan, nade-develop. So yung boses niya na-develop. Nag-member siya ng music ministry for I don't know how many years. And naging pastor po siya, pastoring for 15 years. Hawak po nilang mag-asawa ang Binangonan Outreach ng Word of Life World Mission Church. Ayon, for 21 years pastoring po, siya po ay pastor, and for 15 years associate pastor po siya sa Binangonan. They have yung kanila pong church, Word of Life World Mission Church, has 7 daughter churches. As I've said before, malalayo po. Mga sulok ng daigdig to. Binangonan, Bicol, Cavite, Antique, Iloilo, and Capiz, and Rojas. Ang lalayo, ano po? Sinong gustong pumuntang Antique? Sama po tayo sa kanya. Paiiwan lang doon. Ayan. Sinong gustong pumunta ng Rojas City? Ayan. Sinong gustong makakita ng lumilipad na walang katawan? Punta po tayo sa Capiz. Sama tayo sa kanila. Ayan. Ayan. And then, alam ko po, upcoming daughter churches na pinagpipray nila this coming March, sinong gustong pumunta sa Tacloban? Mag-train tayo doon sa Tacloban. Ayan. Pupunta po sila doon to open a church in Tacloban City. In, Cebu. Oo, maganda ang Cebu, ha?
Ganda ang Cebu. Maganda po ang Cebu, tourist destination. And sa Rojas again, is it another branch? Another, okay? So again, in Rojas City. Ganun po ang kapangyarihan ng Diyos na gumagalaw sa kanilang church. Hindi sila takot. Pumunta man sa ibang lugar o by faith. I know, they are planting churches by faith. Kasi hindi naman ganun kamura ang pamasahe sa airplane. Hindi ganun kamura. Hello. And pumupunta sila doon, grupo. So by faith. Ang church po nila sa Mandaluyong, maliit lang. Kalahati lang po natin. Tama? Kalahati lang natin. Kasi lagi po ako nakaka-attend doon eh. Yung kanilang main church, kalahati lang natin. And yet, they were able to plant churches in 7 so malalayong lugar. Wow. God is amazing. Yung pagpa-plant doon, minsan umuupa sila, minsan house church. Pero 7 yun binibisita nila lagi. Yung nagmi-mission sila doon, nagtuturo sila doon sa leaders. Ganon ang provision ng Panginoon sa mga gustong magpagamit. At sa talagang step in faith. Paano tayo i-provide kung hindi tayo stepping in faith? Takot tayo. Sandali yung ating budget, ganyan. Lagi ganun ang iniisip, di ba? Anyway, so, let us see the things unseen now. Are you ready? Are you ready, church? At home ako pag siya ang guest speaker natin, kasi kilala ko po siya. Unlike yung mga other pastors natin, parang hindi ako ganun ka-easy na mag-introduce. Let us welcome to Jesus is our shelter church, Pastora Glo Batutay. Thank you, Pastora. Very powerful, Pastora Joy. Thank you sa pagpapakilala sa mga hindi po nakakakilala. Kapuso at kapamilya ang Diyos, salamat po dahil ako rin po at peace rin po ako pag nandirito po dahil nakakawala po ako doon sa comfort zone, no? Kaya po, pag tayo po ay nakaalis, so ako nararamdaman ko, nakaalis ako dun sa comfort zone, parang nagre-rely ka sa Panginoon. Bago po yan, araw po ng mga puso sa Tuesday. Diba, February? Kailan ba ang 14? Wednesday. So, advance pala ako, no? Ako pala yung mag-a-advance. So, yan po, no? Ngayon po, ang pinagpipray ko po kahapon, kasi sabi ko, Lord, ano po yung message mo? Pero po, bago po yan, syempre, lagi po natin tatandaan every time kung sino man ang tumatayo po dito, ay ginagamit lamang ng Panginoon and the word of the Lord o kaya the word of the Master is the word of encouragement. Na-i-encourage tayo, napapalakas tayo, nagkakaroon tayo ng buhay, nagkakaroon ng idea, no? Yung ating buhay bilang isang Kristiyano. Amen? Isang malakas nga pong palakpak para sa Panginoon. Ayan, para po sa Kanya yan, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you and we honor you this morning. And thank you, Holy Spirit, for leading us, O God, na ikaw lamang ang maitanghal, ikaw lamang ang maitaas, Panginoon, sa kataas-taasan. Lord, karapat dapat kang purihin at karapat dapat kang pasalamatan sa mga oras na ito. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay kumikilos sa bawat buhay namin, Panginoon. At ikaw po ang aming Panginoon na sinasamba at pinanampalatayan ng Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, na ikaw ang makita, ikaw ang marinig sa mga oras na ito. Ang mensahe mo po, Panginoon, ang magbigay sa amin, O Diyos, upang kami, Panginoon, ay patuloy na magkaroon ng buhay at na pananampalataya. Panginoong Jesus, itago mo ako sa iyong likuran. At salamat po, O Diyos, sa iyong proteksyon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayon, o mensahe ng Panginoon, ay Empowerment by Christ. Sabihin nga po natin, empowered. Ayan, medyo mga busog po tayo, no? Sabi po dito sa opening verse ko po ay sa 1 Thessalonians 5:11, sabi po dyan,
Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Tayo po ay, habang tayo po ay lumalakad sa pinaroroonan natin o nandoon po tayo sa tamang daan natin bilang isang Kristiyano, nagkakaroon po tayo ng encourage o nakaka-encourage po tayo sa kapwa natin. Ito po yung nag-struggle po ako, di ba? Sinabi po ni Pastor Joy kanina, 22 years in secular. Bilang isang Kristiyano, mahirap din po sa mga nakakaranas na makihalubilo sa mga unbelievers. Kasi meron dyan yung ititest ka kung paano yung buhay bilang isang Kristiyano. Siyempre sa secular, merong mga invitation dyan kung saan ka pwedeng pumunta at iisipin mo kung makakabuti ba ito o hindi. Minsan parang gustong-gusto mong mag-share, bagong Kristiyano, hindi ka makapag-encourage, hindi ka makashare kasi minsan parang iniisip mo na baka i-deny ka o baka hindi ka na maging kaibigan kasi parang, ayoko dyan kasi holy-holy, di ba? Ayoko dyan kasi praise the Lord siya. Di ba may mga ganyan? Pero it's a test. Pero yun po yung mga bagay, na na-open up natin lalo na sa mga in need ng word of encouragement. Sometimes naman habang tumatagal ka na bilang isang Kristiyano, nakakapag-encourage ka when it comes dun sa pananampalataya mo o lagi kang nakakasalamuha, lagi kang nag-church, nadadala mo dun sa work mo at nasasabi mo na, alam mo ba, mahal ka ng Panginoon? O minsan may mga friends tayo, na i-encourage natin sila, nasasabi natin sila at sila na mismo nagsasabi na pwede bang pag-pray mo ko? Kasi alam nila na meron tayong relasyon sa Panginoon. And yet, meron din tayong mga friends, mga kakilala o mga kapitbahay na sasalubong natin. Alam ko malakas ka sa Panginoon Pag-pray mo naman ako, di ba? Meron tayong mga ganyang bagay, lalo na pag nakikita sa buhay natin na tayo ay nakikitaan ng image ng Panginoon. Yan, kaya po, ito, encourage one another, malapit na pong dumating ang Panginoon. Sabi po dito, the act or action of empowering someone or something, the granting of the power, right, or authority to perform. Siyempre, pag empowering, meron kang legacy. Meron kang naiiwang isang bagay na natatandaan nila kung ano yung na-encourage mo sa kanila, kung ano yung word na natuwa sila sa'yo, na hindi ka nila makakalimutan. Alam niyo po, nung nag-resign po ako, grabe, sobra po akong naiyak. Kasi po, yung mga mababasa mong message, Ma'am Glo, namimiss ka namin. Namimiss namin yung mga gatong Mami Glo, yun, mga ganyan. Di ba? Meron, napakasarap sa tenga na sabihin na, Mami Glo, ito di ba lagi mong sinasabi? Yun, yung mga legacy na yon, na yung merong action na naiwanan mo sa taong ito. Sabi doon sa 1 Thessalonians, encourage one another. Nag-i-encourage tayo na yung mga taong ito na someday, one day, maririnig natin sa kanila na natuwa pala sila doon sa in-encourage natin sa kanila. Minsan masasabi natin, alam mo ba, mahal ka ng Panginoon. Minsan maiiyak sila talaga ba? Mahal ako ng Panginoon. Diba? Minsan yung power na sasabihin mo, Jesus loves you, may power. Kasi nararamdaman nila yung love. Hindi man nila nararamdaman yung love nila through the family, pero yung love ni Jesus Christ kakaiba at ibang-iba nga. Sabi dito, ang question and answer, kumusta ka? Kumusta naman yung ating mga puso, Anong focus natin sa taong 2024? Magpapatuloy ba ako? Yan, yung mga tanong natin. Or give up na? Aatras na? Pero kapag tayo po ay nakikita natin sa buhay natin na mismong tayo na i-encourage din sa buhay Kristiyano, amen, marami po tayong patotoo dyan. Na ang patotoo po natin kung paano po kumikilos ang Panginoon sa bawat buhay po natin. Kahapon po, meron po kaming empowerment din po ng mga kabataan sa Binangonan, para po magpalakasan. Yun naman po ang lagi nating pangangailangan yung nai-encourage tayo, na-empower tayo, nagkakaroon tayo ng ideas, na hindi tayo give up. Amen. Sabi po rito sa Hebrews 10:24-25, and let us consider one another in order to stir up love
and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. No? Ito po, ang sinasabi po dito, kino-consider natin yung ating mga nakakasama. And tayo rin po mismo ang magdidesisyon, no? Lalo na sa mga panahon ngayon, lalo na sa mga nangyayari ngayon, ano? Pero sa buhay natin, kaya ko po kayo kinumusta, no? Ano na ba yung lifestyle natin sa buhay natin? Sino po ba yung lagi natin nakakasama? At ano na ba yung natututunan ko sa mga nakakasama ko? Yan po yung nai-encourage ba ako, nai-empowered ba ako, nagkakaroon ba ako ng karagdagang pananaw sa buhay? Yung mga napapakinggan ko ba ay ukma sa buhay ko ngayon? Or minsan kaya po tayo napapahamak, ano? Yung nakakasama natin, yun yung humahatak sa atin para tayo ay hindi mapalapit sa Panginoon. Yun po yung mga bagay na dapat let us consider one another in order to stir up love and good works. No? Amen? No, not forsaking the assembling of ourselves together as in the manner of some. Exhorting one another. Minsan doon sa mga nakakashare na natin or minsan pagka mamamalengke lang tayo, nakakapag-share na tayo ng word, ano? Nakakapagbigay tayo sa kanya ng stir up, no? Na wow, ang umaga natin na nakapag-share tayo sa kanya, alam mo ba, ang Panginoon, napakabuti sa buhay ko. God is good. Kasi, ito, di ba, meron kaming pamalengke, meron kaming ulam, yung mga bagay na ganon. Yung ito po ay nai-encourage natin yung mga tao na yung hindi natin minsan malayo pa or sa true text. Sa message na sasabihin natin, kumusta ka? Di ba? Pwede naman natin sabihin doon na, Jesus loves you. Amen? Sabi po doon sa Hebrews na binasa natin kanina, it's a call to be empowered by God and do life together. As the body of Christ, we are to be living proof of a loving God to those around us. Yun po yun, yung namimili. Dapat po tayong mamili na makakasama. Di ba? Or, hindi na po natin, minsan po kasi meron tayong, bilang isang Kristiyano, meron po tayong ina-avoid. Hindi yung, sabihin, di ba mga Kristiyano, mga palakaibigan yan, mga friendly. Pero ikaw mismo ang magdidesisyon na i-avoid mo rin yung mga taong makakasira sa'yo. Amen po ba? Yung mga ikaw mismo ang iiwas. Or minsan sasabihin natin, Lord, bakit siya iniiwasan niya na ako? Pero totoo po ito ha. Ako na-experience ko rin po yun. Nung pinakilala ko yung sarili ko na ako ay, di ba, pastora na, mga ganyan, na ano natin, na, ako na-experience ko yun eh. Maraming umiwas. Minsan may mga friend na ina-expect mong mangungumusta sa'yo, parang hindi na. Kasi alam nila na ito na yung lifestyle mo, na alam nila na nasa ibang mundo ka na, nasa ibang lugar ka na. Pero, na-realize ko yung pinag-pray ko, Lord, ba't ganun yung mga taong ito? Ina-expect ko na sila yung mangungumusta, sila yung ano. Pero sinagot ako ng Lord doon, sabi ng Lord, inaalis ko sa buhay mo ang mga tao na alam kong makakapag-down sa'yo. Kaya wag po tayo magtaka na yung mga taong minsan alam nating best friend mo, minsan alam natin na sila yung mga dati mong nakakasama, ngayon hindi na, sineset apart tayo ng Panginoon. Kasi nandun na tayo sa ginagawa, yung gustong ipagawa ng Panginoon sa atin. Sabi po sa Romans 12:2, and do not be conformed to this world, ito po yung ina-explain ko kanina, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ano ba yung will ng Panginoon? Ano ba yung plano niya? Minsan yung plano natin, naiiba dun sa plano ng Panginoon. Pero kung naka-inline tayo doon sa salita ng Panginoon, God's answer us. Doon sa mga bagay na, Lord, ito ba ay tamang gagawin ko or hindi? Ang Panginoon na po mismo ang kikilos at gagalaw sa buhay natin. Kasi alam niya. Minsan nga may nagtanong Pastora, bakit po siya namatay ng maaga?
Ang bata-bata niya po, Kristiyano naman po siya. Tinanong ko po yun sa Panginoon. Nakita ko po siya sa Isaiah. Sabi po doon, ang Lord po ang may hawak ng master plan ng buhay natin. Alam niya ang buhay natin kung hanggang saan na lang tayo. So kaya siya namatay ng maaga dahil alam ng Diyos na kapag siya ay nagpatuloy sa buhay niya, mas lalo siyang mapapahamak. Kaya siya kinuha para siya po ay tumahimik na, magkaroon na po siya ng payapang buhay. Yun po yung kasagutan doon. Alam po ng Panginoon na mas lalo silang mapapahamak, mapapasama ang buhay, kaya sila ay nakukuha na. Amen? Pero sabi sa Psalms, di ba? I will satisfy you and I will give you long life. Yan po yung mga panalangin natin. Amen? Kasi meron pa pong ipapagawa ang Panginoon. Kaya po, I will satisfy you. Amen? Promise po yan ng Panginoon eh. And sabi po doon, how can we be empowered by God? Paano ba ako ma-empowered? Diba? Sabi po dyan, worship the Lord, nurture a heart with thankfulness, humility, and praise. Always be thankful, gratitude, and grateful to the Lord. Alam niyo po ba yung paggising natin sa umaga, it's a grateful day, no, na nabinigyan na tayo ng Panginoon ng hininga. Kasi sa buhay natin, no, sa bawat paggising natin, it's a gift of God na magkaroon tayo ng hininga dahil hindi natin alam kung ang bukas natin buhay pa tayo. Kaya always be thankful and praising God sa lahat ng ginagawa natin o nakikita natin sa buhay natin, anuman na natatanggap natin sa Panginoon, always be thankful, grateful, and gratitude sa Panginoon. No, dumating man po tayo sa mga punto na parang give up na tayo, yun po yung kailangan natin. Encourage one another. Ano po ang sekreto? Yan, makipag-fellowship tayo, no? Pumunta tayo sa prayer meeting, dyan, and every Sunday, dyan po tayo na-encourage. Alam niyo po, na-empowered tayo by God through our worship. Totoo po yan yung sinabi ni Pastor Aglo. Every time na meron tayong worship, si Lord po ay kumikilo. No, si Lord po ay nangungusap. Amen? Amen po ba? Kaya po yung the last time po na nagturo po ako dito, yun po yun, yung gustong-gusto kong kanta, yung goodness of God. Your goodness is running after me. Gusto niyo po ba yun? Hinahabol kayo ng goodness? Amen? Sino pong gusto ng goodness ng Panginoon? Hinahabol siya. Lahat tayo, di ba? Amen? Amen. Yun po yung empowered. Lord, nakikita ko, hinahabol na ako ng mga pagpapala. Amen? Kaya po, Lord, your goodness is running after me. Hindi tayo mamumroblema, tayo mismo, no? Ang makakatanggap, nakaka-receive o natitestify natin, nakaka-encourage tayo kasi mismo tayo ang nakaka-receive ng blessings. Amen po ba? Amen. Alam niyo po ba, this 2 weeks na po ago, no, meron pong lumapit sa amin isang kaibigan. Dito to sa Binangonan. Sabi po sa amin ni Pastor Alan, si Pastor Kim, no, Kim, ang kaibigan namin. Sabi niya, ang daming bata dito sa Binangonan. Opo, minsan nga po, sila na po ang pumupunta sa church. Minsan 40, pinakamarami na po. Pagka December po, laging marami yan. Laging 60, yan, nagsi-70. Pero pagdating ng January, February, March yan, mga nag-ano na po yan, 10, 12, ganyan. Kasi nga, di ba, pasukan na, ganon. Pero sabi niya, nakakatuwa naman kasi itong church nyo, yung mga bata, sila mismo nagtatakbuhan kahit wala pa si teacher, nandun na sila, nasa labas. Pero sabi niya, nalilid ako na magpagawa dito sa church na gilid, yung gilid ng library. So sabi namin, kayo po, as the Spirit leads.
Hindi po kami yung, sige po, magkano po ba ganyan-ganyan, yung mga ganyang ano. Hindi, as the Spirit leads. Sabi niya, sige, babalik ako next week. Ang heart ko, magpagawa ng library para dito sa mga bata. So last week po, nag-start na pong gawin, nung pagbalik po niya. So kahapon po, nagta-tiles na lang, meron na po siyang hardiplex. Sabi niya, may papadala ko dyan salamin. Nagpadala po siya ng salamin, sobrang laki. Sabi niya, papalitan ko. Nung Thursday, bumalik siya. Nagbigay siya ng tiles. Alam niyo po yun, yung sinasabi ko po kanina, the goodness of the Lord is running after us. Nagpipray lang tayo eh. Anong sekreto? How can we be empowered? Worship the Lord. Sabi dito, nurture a heart with thankfulness, humility, and praise. Doon pala sa mga puri natin sa Panginoon, nakikita ng Panginoon yung puso natin, how to pray. Diba? The highest form of prayer, ano po? Worship. Kung tayo po ay nag-worship sa Panginoon at binibigay natin wholehearted ang puso natin sa Panginoon, nakikita niya. Minsan nga yung mga anghel, diba? Minsan ang mga anghel nakukulitan. Panginoon, ang kulit-kulit ng anak mo, worship ng worship. Anong pangangailangan niyan? Ibigay mo na. Diba? Hindi naman namin hiningi yung library. God's will, God's plan, and God's purpose. May purpose siya. Kasi nakita nung kaibigan namin na maraming bata na-lead siya. Ibig sabihin, it's God's plan. Ginamit siya ng Panginoon. Kaya sabi ko nga po sa inyo, the word of the Lord is always the word of encouragement. Amen? Kaya po iyon, nakakatuwa. Nagkaroon kami ng youth fellowship kahapon. Ay, ang laki na ng pinagbago. Meron ng library. Next week, magdadala na sila ng books, ng tables, at saka mga shelves. Glory to God. Masaya po ba kayo? To God be the glory! Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung ginawa po ng Panginoon yon, what more po sa bawat buhay natin, may kanya-kanya po tayong testimony na ang Lord po ay kumikilos sa buhay natin. Amen. Amen po. Masaya po kami doon. And sabi po sa New King James Version, Matthew 22:37-38, Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment." Yung pala yung mga sa buhay natin na meron tayong mga katanungan sa Panginoon, unang-una po mahalin natin ang Panginoon. Kasi meron po dito, sabi po dyan sa Romans 5:8, "But God demonstrates His own love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." Alam niyo po ba na God hate the sin. No, He loves the sinners. Tayo po yun Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Kaya po, yun po yung nais po ng Diyos sa atin na mahalin lamang po natin siya. Bakit natin siyang dapat mahalin? Kasi siya po unang nagmahal sa atin. Bakit po? Siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo para po sa buhay natin. Para tayo ay maligtas, magkaroon ng masaganang buhay, no? Magkaroon ng kapayapaan at magkaroon ng magandang buhay. Amen? And sabi sa 1 John 1:9, "If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Yun po yung tama po yung kanta no kanina. "Open up my eyes to the things unseen." Pero maganda po yung huli doon. "Break my heart." Diba? Kung meron pong kailangan i-break po sa atin na hindi nakikita ng Panginoon yung love natin sa Kanya, i-break po yun. Yun po yung ihingi natin sa Panginoon. Lord, i-break mo yung every chain sa buhay ko na nakakahadlang. Marami minsan hadlang sa buhay natin kaya hindi natin nabibigay yung wholehearted na pagmamahal natin sa Panginoon. Yun po yung ipag-pray natin na ma-break para ma-release po yung blessing, yung goodness, or hahabulin tayo ng goodness ng Panginoon. Hindi tayo mahihirapan. Yun po yung ayaw ng Panginoon, yung nahihirapan tayo. Ang gusto niya, nakikita niyang magaan ang buhay natin. Amen.
Hallelujah. Yan po yung sinasabi ko kanina na once na meron po tayong relasyon sa Panginoon, dalawang way po iyan. Yung vertical and horizontal relationship with God. Kaya minsan, kinukumusta tayo, kumusta po yung buhay natin, kumusta po yung pamumuhay natin ngayon. Yan po yung titignan natin, yung vertical and horizontal relationship with God. So pag ito po ay vertical, vertical yan, our relationship with God, sa Kanya po tayo nakatuon, yung pagmamahal natin sa Kanya, what God has done for us, positional standing. Siya yung ating tinutuunan, binibigyan ng pansin at lahat sa Kanya lamang ang ating pagmamahal. Yan po yung vertical relationship natin sa Panginoon. Positional standing, love flowing from God to us, connecting us to God in heaven, reminding us to look up. Yun po yung pagpupuri natin sa Panginoon, sa Kanya lamang, at sa Kanya lang natin ibibigay yung buong lakas natin, yung buong buhay natin. Yun po yung vertical na relasyon natin sa Panginoon. Pag ayos po yung ating vertical na relasyon sa ating Panginoon, yung horizontal, yung katabi po niyan, the horizontal, our relationship with men, na kung okay po yung relasyon natin, yung vertical relationship natin sa Panginoon, makikita rin po natin yan na okay yung relasyon po natin sa tao. Kasi malalaman din natin na pag hindi okay yung relasyon natin sa tao, may problema sa pagmamahal natin sa Panginoon. May problema dun sa relationship natin with God. What we should do for others. Na itanong na ba natin na okay ba yung relasyon ko sa mga tao, na nakakasama ko, nasasalamuha ko, and practical living. Love flowing from us to others or sending us out in the world from east to west. Okay ba yung family ko, relasyon ko sa mga relatives ko? Yan po yung horizontal, reminding us to look around. Yun po yung dalawang relationship with God. Ayos yung pakikitungo natin sa Panginoon o relasyon natin sa Panginoon. Yung horizontal ay ayos din. Yun din yung makikita natin kung kumustahin natin. Amen? Yun po yung mga benefits of a spiritual family. Siyempre, matured, belongs, and fed, defined, protected, bear fruit. Ano naman po ang sinabi dyan sa Proverbs 27:17? Ano naman po ang pagkakaiba nito sa encourage one another? As iron sharpens iron, so one person sharpens another. Sabi po dyan, bakal sa bakal. Yun po yung sa Tagalog, Kristiyano sa Kristiyano, tao sa tao. Yan po ay minsan madalas nangyayari sa buhay natin, sa bahay. Kung sino pa yung mahal natin sa buhay, doon tayo natitest. Kung minsan doon pa tayo nagkakaroon ng, siyempre po, ang sample po dito, bakit kaya sinabi sa Biblia, sa salita ng Panginoon, bakal sa bakal? Ang bakal sa bakal po, tumatalas po ang isang kutsilyo, di ba sa bakal nila pinapatalas? Tumatalas po siya ng tumatalas kapag pinapatama po natin siya sa bakal. Ang kutsilyo po, pag marupok na yan, kutsilyo pa rin. Pero hindi na po siya kapaki-pakinabang. Kaya po siya hinahasa, para maging kapaki-pakinabang. Ganon din po bilang isang Kristiyano. Kaya po, yung sinabi ko po sa inyo, mamimili ka na makakasalamuha mo. Yung talagang tatalas ka, lalo na sa salita ng Panginoon. Lalo na yung ikaw mismo, na makakapagbigay ng mensahe sa mga pamilya natin, sa kapitbahay natin, o saan man tayo pumunta, sa mga mimisyonan natin. Ayan, nagkakaroon po yan ng Bilang isang Kristiyano po, sa ating po, sa teksto po ng Proverbs 27:17, ito po yung madalas nangyayari, kapag may mga bagay po na natitest sa buhay natin, natitest sa character natin, na minsan kung nasan tayong lugar, yung mga tao po na minsan na nasasaktan tayo, doon po tayo nagkakaroon ng challenge. Doon po tayo lalong
lumalago. Bakit ko nasabi yun? Kasi tested and proven ko po na nangyari po sa akin yan, na pag nasasaktan po ako, no, sa mga sinasabi ng nakasama ko, doon po ako tumatatag. Ibig sabihin, tumitibay po. At kasi bakit po? Pinapatunayan mo sa sarili mo na matatag ka. Kaya po yun, no? Ang pinag-uusapan po dito sa Proverbs 27:17 ay yung tayo po mismo sa Kristiyano o bakal sa bakal, yung nagkakaroon ng patalasan, ng kiskisan. No, minsan magagamit pa po yan, no? Na hindi naman totoo sa buhay mo, sa karakter mo, na nasabi sa'yo, pero ginamit lang siya. Ginamit siya para ikaw ay lalong tumibay at lalong tumayo sa salita ng Panginoon. Na minsan parang yun yung mga way na gusto mo nang give up, pero ginamit lang tong tao na ito. Amen. Sabi po dyan sa Proverbs 27:17, tatalas tayo sa church, no? Tayo po ay laging pumunta sa church kasi mapapakinggan po natin kung ano yung mga bagay na dapat nating mabago sa buhay natin. Maririnig natin, ganun pala ang dapat gawin. No? Kaya nga po sa church, no, may mga kapatiran tayo na ang sinasabi po, hindi na po kailangan mag-church kasi nasa puso naman. No? May mga naririnig tayo, I believe na mga ganon, pero nakakasakit din ang damdamin, ano, na maririnig mong, hindi ko na kailangan mag-church kasi sa bahay naman, pwede naman ako manalangin, no? Create ng Panginoon ang simbahan o kingdom niya, no, para tayo po doon ay magkaroon ng patalasan. Doon po tayo tatalas, doon po tayo lalalim, doon po tayo magkakaroon ng mga ideas kung paano po tumayo bilang isang Kristiyano. Amen? Amen. Kaya po, hindi po sayang ang pagpapagawa ng church. Yung iba nga, sabi nila, bakit pa yan may church? Hindi naman na kailangan mag-church. Hindi po yun ang dahilan. Ang kailangan po natin, kaya po tayo nandirito sa church, ay para lalo po tayong lumago at magkaroon po tayo ng patotoo na ang Diyos po ay buhay, na ang Diyos po ay nagpapagaling, na ang Diyos po ay nagbibigay ng miracles, signs, and wonders, na ang Diyos po ay nagbibigay ng kapayapaan sa puso natin. Amen? Aanhin mo ang milyon, no? Kung puro riot naman ang loob ng tahanan mo. Anong pipiliin mo? Riot? Riot o milyon? Diba? Sakit o milyon? Pero yan po ang promise ng Panginoon. No? We are redeemed from sickness and disease, and we are redeemed from poverty and lack. Amen? Kaya po, yun po yung sa Proverbs 27, as iron sharpens irons. Minsan, pagsasabihin natin, kagaya ng kutsilyo sinabi ko sa inyo, kutsilyo pa din, tao pa rin, Kristiyano pa rin. Pero natanong na ba natin sa sarili natin na ikaw ba ay kapaki-pakinabang? I-try po kaya natin ang kutsilyong marupok at ihiwain natin sa kamatis. Anong mangyayari sa kamatis? Pisa. Pisa, di ba? Hindi maganda ang pagkakakat. Ibig sabihin, hindi kapaki-pakinabang. Gusto ba natin ganun bilang isang Kristiyano? Hindi tayo kapaki-pakinabang. No, meron po kaming mission this coming March 25 to 31. No, nung nag-ocular visit po kami last September, no, nalaman po namin ang lugar po na iyon ay maraming mangkukulam. Kung napuntahan po namin, nagkaroon ng church sa Rojas Capiz, yun nga raw po, totoo maraming lumilipad, no, nahahati ang katawan. Pero ito naman po, nung nag-ocular po kami, marami daw pong mga mambabarang. Pero that day po, nung nag-pray po kami, bumalik po kami sa Manila, yung po yung mga prayer concern namin, na pinag-pray namin, binatel na po namin sa panalangin dito pa lang, bago kami pumunta doon. Kaya every Sunday po, lagi po kaming may prayer na binibreak po namin yung mga ganong spirit. Para pagdating po namin doon, ay ready na po kami. So, 20 person po kaming pupunta sa Tacloban for 5 years. Ay, 5 days. 5 days lang, ang tagal ng 5 years.
At glory to God, totoo po yun ang sinabi ni Pastora Joy na by faith, kanya-kanya po kaming gastos doon. Wala pong budget ang church namin para sa mission. Pero glory to God, dito namin nakikita yung pagkilos ng Panginoon. Dito po namin nakikita na how the Lord provides everything. And ang maganda pa po dito, by faith, nagpabook na po kami ng hotel. Hotel po for 5 days sa Casa de Gara. Sino pong taga-Tacloban dito? So ang mission po namin doon, no, nag-ocular visit po kami, no, lahat po ng pastoral, ng ministerial, so 40 pastors, ibig sabihin ng 40 pastors, meron po kami pupuntahan doon na yung 40 churches, kasi mga head pastor po itong 40, no, na-meeting na po namin sila that time. So yun po yung pupuntahan namin sa March. Ang message po na dadalhin namin doon ay perceiving the man of God. Kung paano may perceiving na po nung nagkampo tayo. Doon po, isa-isa po kami pupunta sa bawat church. Pero hindi po namin kaya lahat ng 40 churches ay pupuntahan namin. So nagbiting po kami 11 churches lang. Yun po yung sinasabi sa Proverbs 27:17, as iron sharpens irons. No, bilang isang Kristiyano, yun po yung mga bagay like example ng mission. No, meron na po bang daughter church ang Gios? Gios, yan. Isa po sa pagpipray natin, yung mother church, a daughter church. Ito po yung mother church. So one person sharpens another. Amen? Yung buhay po natin bilang isang Kristiyano, yun po yung ating, sa buhay natin, na tayo mismo po yung mag-grow. Sa personal po natin. Na ano ba Lord yung mga bagay na kapakipanginabang para sa akin? Meron ba akong mga kaibigan na pag nakikita ko, nagkakaroon sila ng lakas, na-strengthen ko ba sila? Or may mga kasama ako sa bahay na nakakausap ko, na nai-encourage ko sila through the Word of God. Alam niyo po, ang salita po ng Panginoon, yan po ay talagang makakapagbigay po ng kasagutan sa atin. Sa lahat po ng aspeto ng buhay natin, ang katanungan po natin, makikita lang po natin yan sa salita ng Panginoon. And meaning po doon sa Proverbs 27:17, to understand that no one is alone. Diba? Hindi naman tayo mabubuhay mag-isa. Amen po ba? Hindi. Kasi nga si Eva at Adan, diba, create ng Lord na may makasama siya. What more to understand that no one is alone, that is in order to make yourself better. Para maging mas maganda pa ang ating pamumuhay, no? There is a mutual benefit making others better through mentorship, followership, and leading. No? Kaya po minsan matuwa po tayo sa mga taong nag-i-encourage sa atin or tayo na mismo yung nakakapag-encourage, no? And nagiging followers tayo or tayo mismo yung sumusunod. Nakakapag-obey. Hindi ka naman magiging leaders kapag hindi ka followers. Di ba? Kaya po yun, no, merong mutual benefit. Katapikin mo yung katabi mo, may benefit pala sa'yo. Pag wala ka, no, hindi ako masaya. Yung totoo po, yung katabi nyo, ha. Amen? Sabi po sa Romans 12:4-8. Sabi po dyan, just as our bodies have many parts and each part has a special function. Diyan pa lang po sa Romans 12:4, ang sinasabi po dyan, just as our bodies have many parts. Marami pong parts, ang ating katawan. Pero lahat
po yan ay may function. Di ba? Pwede po ba nating sabihin na yung mata ay ilagay dito? Kasi tuwan-tuwa yung mata dito, sa daliri. Bakit siya tuwan-tuwa? Kasi may singsing. Naghangad yung mata. Halimbawa, inalis yung mata. Kasi tuwan-tuwa siya dito sa kadaliri. No? Na, yung mata ko kaya lagyan ng singsing. Siyempre, aalis, lalagyan ng singsing. Maganda ba? Hindi, di ba? Kaya nga minsan, itry po natin na yung ilong natin ay baligtad. Ano po mangyayari pag baligtad? Oo. Mauulan na, nandun na, punong-puno na ng tubig. Ano? Pero po yung parts po na yan, ikirineate po yan ng Panginoon dahil may function. Para dyan po talaga yan. Parang bilang isang Kristiyano, meron tayong kanya-kanyang function. Maaaring ito ay sa music ministry, sa ushers ministry, sa teaching ministry, no? May kanya-kanya po tayo. Yun din po yung parts ng ating body. May kanya-kanyang function. Kaya di ba, sinasample ko, yung mata, hindi po pwede pong alisin yan. Kasi yan po ay tinalaga para dyan. Pag inalis natin yung mata, hindi magiging maganda. Paano makakakita? Di ba? Pag inalis yung bibig, wag na nga yung bibig na yan, hindi kapaki-pakinabang kasi puro marites. No? Alisin na lang yan. Pero pag inalis mo, at ginawa mong kapaki-pakinabang yung bibig mo, through share the word of God, yun po ay kapaki-pakinabang. Nag-function siya sa tamang functional niya. Sabi sa 5, so it is with Christ's body, we are many parts of one body, and we all belongs to each other. So, bawat parts po ng ating katawan ay malaki ang naggagawa para sa pamumuhay natin. No? Ganun din po sa loob ng church. Malaking pakinabang, no? Yung helps ministry. Sabi niyo, nasa helps ministry lang ako eh. Pero alam niyo po, sa helps ministry, dyan po nanggaling ang karamihang pastor. Yung mga nagmamap lang before, nagpupunas lang ng upuan, yan, nagiging na po sila. Pastor na sila. Ibig sabihin po rito, lahat po tayo ay may pakinabang. Ano man ang ginagawa natin sa church, o minsan, kapag wala ka ministry, ask the Lord, Lord, saan mo ba ako pwedeng gamitin? Ibig sabihin po, lahat po ng anumang gawin mo, maliit man yan po ay malaking tulong para sa simbahan. So 6, in His grace, God has given you the ability to prophecy. Speak out with as much faith as God has given you. Ask the Lord. Ano po ba yung ability mo? Ano ba yung hinahanap ng Panginoon? Yung laging available. Di ba? Hindi naman po yung hinahanap ng Panginoon yung wala ka naman time eh. No? Ang binibigyan ng halaga ng Panginoon yung meron time para sa Kanya. Ang kagaya po nito, no? Yung every Sunday, yan po ay napakahalaga sa atin para ibigay natin sa Panginoon. And yet, no, ano man yung ating pinapanalangin ay kaya ding ibigay ng Panginoon. Speak out with as much faith as God has given you. Amen? Yung atin pong pananampalataya, no, as long na tayo po ay tumatayo, ang Diyos po ay kumikilos at gumagalaw. Amen. Sabi po sa 7, if your gift is serving others, ito po yung sample kanina, serve them well. If you are a teacher, teach well. If your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift for showing kindness to others, do it gladly. Amen? Amen po ba? No?
Sa Romans 12:4-8, dyan po natin makikita, ano ba o saan ba ako maabilidad or yung time ko, no? Lahat naman tayo meron Meron na tayong 3 T eh. Sa GS Church, meron na. Time. Ito yung time po natin. Every prayer meeting, every practice ng music. No, yan po yung time natin. Meron na po tayo niyan. And every Sunday, may time po tayo sa Panginoon. No? Ibibigay natin 8 o'clock to 11 or abutin pa ng lunch. Yan po yung time natin. Ano pa po? Yung treasure. Ano yung treasure natin? Yung treasure natin, makapunta tayo dito, no? May pamasahe, may sasakyan, may pambili ng gasolina. That's a treasure. No? Makapag-share ka ng pagkain, no? Sa sambahay, sa kingdom ng Panginoon, it's a treasure. Kasi para sa Panginoon hindi ka manghihinayang to share na ito po ay para sa lunch, no? Ito po ay para sa anniversary. Yan po yung mga treasure. May time na tayo, may treasure na tayo, and yung talent. Marami po tayong talent. Yun po minsan, sa talent, ay tinatanong natin sa Panginoon, dito po natin yung makikita. If your gift is serving others, that's a talent. Amen? Serve them well. If your gift is a teacher, teach well. It's a gift. Saan ka ba tinawag? No? If your gift is to encourage, mag-encourage ka. No? Nag-follow up ka, pastora. Nag-follow up ako. Ito po yung sabi niya. Attend po siya. Na-touch daw po siya sa message. Yan po yung nai-encourage natin yung iba. And minsan, no, sa ating mga ka-office mate, invite kita sa church. Baka kailangan mo tong word na to. Minsan siya pa magsasabi sa'yo, alam mo, natuwa talaga ako sa'yo kasi buti na lang inimbitahan mo ko na encourage ako sa message ng Panginoon. Yan po yung mga talent, no, na pwede nating gawin. Or, ikaw ba ay supporter? Yan po yun, no? Sinabi rin po dito, if it's a giving, give generously. Supporter ka ng church. No? Hindi naman natin, pag sinabing talent, talent din po yun. No? Hindi rin papakalandakan o bibigyan ka ng pangalan na you are the supporter. Si Lord po ang magbabalik sa'yo silently na nagbibigay ka or supporter generously ka. And ability to maging leader. Leadership, makikitaan ka naman na may pagtsatsaga ka, no? Nakikita yan ng Panginoon, lalo na yung ability mo, no? Responsibility, and serious ka sa Word of God. Serious ka sa pagpipray. It's a talent din po yun, no? Meron kang kapatiran na tatawag sa'yo, please pray for me. Yan, yung mga talent po. Nandito po natin makikita yan sa Romans 12:4-8. And siyempre, showing kindness. It's a talent. It's a talent po. Kaya po, meron na tayong 3 T. Time, treasure, and talent. Amen? So ngayon po, pwede po natin yun itanong sa ating Panginoon, Lord, ano po ba yung mga bagay po na nakikita mo na i-improve ko or ipagpapatuloy kong gawin para lang sa kalwalhatian mo? How do we sharpen one another? Ito po yung sa Proverbs, 27:17. Sharpen one another. Sabi po sa number 1, show genuine care for people. Huwag po tayong maging plastic, no? Maging totoo po tayo doon sa pagkikare natin doon sa tao po, lalo na po yung mahal natin sa buhay. Number 2 po, provide clear expectation and engage in regular, honest conversation. No? Honest conversation. Discover and develop people, strengthens and passion. Build genuine relationship. No, sa buhay natin, no? Bakit sinabing build genuine yung relationship natin? Tama lang po na magpakatotoo tayo. Lalo na po pag tayo po ay lingkod ng Diyos, no? Tayo po ay makapag-share, no, makapagbahagi, lalo na sa sinasabi po na Kristiyano sa Kristiyano, magpalakasan po tayo. Yan po ang kailangan po natin. Kaya glory to God po, ang GIUS po ay napakadami na.
Hallelujah. Praise the Lord. Ayan po yung how do we sharpen one another. So meron po ba kayo natutunan? Amen? Hallelujah. Amen. So yun po yung mga bagay na tinatanong po natin sa Panginoon na Lord, ano po ba yung nakakahadlang sa buhay ko para lalo po ako magpatuloy? Oo, minsan lagi po ako nasa church, pero po ang isip ko ay nasa ibang lugar. Opo, lagi po ako nasa church pero parang balisa ako pag uwi ko sa bahay. No? Ito po yung sharpen one another na ikaw po mismo ay nakaka-encourage. Ask the Lord, ano po yung mga bagay na hindi mo na ipagpapatuloy. No? Yun po yung mga katanungan natin sa Panginoon. Amen. Amen po. Hallelujah. Meron po kayong natutunan? Opo. Kanina babalikan ko po yung tanong. Sino po ang gustong habulin ng goodness? Goodness, lahat po tayo. Pwede po ba tayong tumayong lahat? And i-feel po natin yung song na goodness of God. Hallelujah. To God be the glory po. Yan po ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. No, na encourage one another. Hallelujah. Iron sharpens irons. Kailangan po natin ng bawat isa. At kailangan po natin, no, na ang tuon po natin sa Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Alam niyo po yung goodness po ng Panginoon, it's a prayer po para sa Panginoon. Meron po siyang gustong sabihin, no, sa puso natin na yung goodness po ng Panginoon ay nasa atin po. Hallelujah. Ito po ay awitin natin sa ating Diyos Ama na buhay. Hallelujah. Namnamin po natin yan. Yes, Lord. Thank you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Lord, we love you. For your mercy never failed
for the fire, oh God. And thank you, Lord God, for the love, for the joy, for the peace, oh God. And we thank you, Father God, for the miracles in our lives. We thank you for the signs and wonders, oh Lord. Thank you, Lord God, for the empowerment, oh Lord. The empowered kami, Panginoon. We are empowered by God. We are empowered by Christ. We are empowered, Lord, by the word of the Lord, oh God. And thank you, Jesus. To God be the glory. All, oh God. The praises, the thanks, oh God. The adoration to you alone. In the mighty name of the Lord Jesus Christ as we pray. Amen and amen. Glory to God. Hello, hello. Hello, hallelujah. Oh, praise God. So, na-bless po ba bawat isa sa message ni, okay po. Ang message po, isa sa po sa message niya is about giving. Ang Greek word po ng giving is didomi. Didomi is a Greek word. 400 times po siyang sinabi sa New Testament. It's about giving. Sinabi rin po kanina ni Pastora yung tungkol sa Romans 12:8, if yung binigay sa'yo is giving, give generously. Diba? So, bukod dun sa mga verse na yon ay 400 times na sinabi sa New Testament is about giving. Bukod pa po doon yung sinabi ko po nung last week na pag nag-give ka din, yung must be a cheerful giver. So, as giver, ano po ba yung what gives a cheer? When we give cheerfully, it shows that we are, sasabihin ko lang po, na tayo ay, number one, grateful for what He has blessed us with. Pag nagbibigay tayo, we are grateful, Lord. Kahit maliit man yung naging blessing natin o malaki, pag nagigib tayo sa church o sa ibang tao, pinapakita natin na yung feel natin, Lord, naniniwala ako na I am blessed because of you. So we are feeling blessed, kaya tayo nagbibigay sa church o sa kapwa natin. Number two, being responsible for what He has entrusted us. Di ba, sa totoo lang yung kung ano man yung meron tayo, binigay lang naman yan sa atin, pinagkatiwala. Actually, minsan may mga time na magkukulang tayo, magpe-pray tayo, di ba? Siya lang talaga yung nagbibigay sa atin kung ano man yung meron tayo. Number three, putting others before ourselves. Tinuturuan yung pag-i-give natin, tinuturuan tayo na, ay, kailangan ko to eh. Pero kailangan niya, nakikita yung puso. Halimbawa, mayroong umabit sa'yo. Kailangan niya talagang 50-50, yung, as in, matter of life and death. Pero Lord, kailangan ko to eh. Pero kailangan niya. Pero, yung tinuturuan tayo yung Christ-like, na magmahal sa iba. Yun yung giving. Tinuturuan tayo na yung putting others before ourselves. Na sumunod, witnessing God's faithfulness, yung about giving. Yung faithfulness ni God, pinapakita natin pag nag-give tayo sa iba, kahit na yun nga nagkukulang. Pinapakita natin na how faithful si God sa atin. No. Next, yun nga nasabi ko kanina, living a Christ-like life, yung giving. Kasi tinuturuan tayo kahit na nagkukulang tayo nga eh. Ibig sabihin, tumutulong tayo sa church o sa ibang tao. Nade-develop yung una yung humbleness natin, yung pagiging generous, at saka yung pagiging faithful sa Kanya. Na sa kabila na alam mo kulang ito, pero nagtitiwala ka na babalik si Lord pa yon. Ibibigay niya yun, babalik niya yun. Pero kailangan mong tulungan ng isang tao na binigay sa'yo ng sitwasyon na yun. So, yun. It's more, giving. So, sa church po natin ngayon, giving tayo sa tithe, saka sa offering. Yung mag-give tayo ng generously, faithfully, humbly, and yun, nandun yung puso natin. Ang importante naman kasi lagi, sabi ko nga last week, is yung motibo natin sa pagbibigay, giving.
yon giving. So, hallelujah. Let's pray. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po sa umagang ito, Lord. Lord, sa bibigay po namin, Lord, nawa ito po ay magamit po para mas lalo pong mag-glorify at may ituro, Lord, ang inyong salita, Lord God, Lord. Lord, ang bawat magbibigay po, i-bless niyo po ang mga may trabaho, Lord God, at may negosyo, Lord God. Lord, ang mga walang trabaho naman po, Lord, alam namin na you are our provider, Lord God. Kayo po ang tagapagbigay ng trabaho, Lord. Alam niyo po yung best will niyo po sa bawat isa, Lord. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessing na binigay niyo sa amin, Lord God, kahit hindi po ito para talaga sa amin, pero dahil sa grace and mercy niyo, ay binigay niyo sa amin, Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' name, amen. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayan ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayan ito, O Diyos. O Diyos, kami ay luluho at sa iyo ay sasamba. Kami ay iyong diringgin at ang bayang ito'y iyong pagagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito. Ulan, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. O Diyos, ating tanggapin ang pagulan ng pagpapala. Ulan, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng... Are you blessed, church? Ayan. So, sabi nga, madaling makinig ng salita ng Diyos, pero yung application, di ba? Yung application. So, sana po, we ask the power of the Holy Spirit na yung application, magawa po natin kung ano yung ating napakinggan for today. Amen ba? Amen. Yan. Naibulong ko po kay Pastora Glo yung Proverbs 27:17 na yung lalakaran natin for this year is yung sa pagtuturo ng teaching ministry. Why? We need to be sharpened. Yan, di ba? We need to be sharpened. Kailangan tayong mahasa para mahasa din natin yung iba so that we can be a blessing. Sabi nga, anong ating isi-share, anong ating ibibigay kung tayo ay wala rin, if we are empty. So yung, as God sharpen iron, so iron sharpen iron. Kaya po si Brother Arnold, the head of the teaching ministry, kapropromote lang po niyang head ng teaching ministry. After this service, right after this service, magkakandak siya ng 1-hour teaching for us all, pati po ako, to be sharpened. To be sharpened. Kasi we need to be sharpened so that we can be useful, effective, and fruitful for the ministry. Amen ba doon, mga kapatid? Amen ha? So may tinapay. Last week, may ano tawag doon? May pansit, may tinapay, may kape. Ayan, ngayon yata walang pansit, tinapay lang, whatever. May kape pa rin. After, I don't know kung during the teaching, may pakape na. So, attend po tayong lahat. Yung notebook ko, nalimutan ko. Alam ko, marami nakalimot ng notebook. Sana po ako lang nakalimot. Tsaka yung ballpen. Sana nandala natin ang ating mga
notebook at ballpens na pinamigay last week. Yon. So, what else? I want to thank the music ministry. Again, sa kanilang pagtsatsaga, sa pagpapractice nila, they are now always complete. Ayan, andyan lagi si Brother Al. Kompleto sila. Dati po kasi, minsan dalawang nagigitara, isa lang. Ngayon, 3 na ang gitarista. Wow. Sabi ko, I am happy seeing the music ministry complete sa kanilang pagtugtog. Thank you so much. Sabi nga po, our labor of love for the Lord will never be in vain. So, thank you sa inyong lahat for coming. See you all on Wednesday. Sana po, samahan nyo naman kami pag Wednesday sa prayer meeting. Ang gagaling din po ng exhorter natin pag Wednesday. Sana po makabahagi namin kayo sa panalangin. And please, ipanalangin po natin this coming February 15. Ayan, open naman po kami sa lahat sa inyo. Transparent kami sa inyo. We are one family, one heart, one soul, one mind, one love. So, may hearing po tayo sa February 15. Ipanalangin po nyo. Ako po yung representative. Ako po yung haharap. Pero sasamahan ako ng mababait na board. Kanina nga may inaisip ako na hindi naman board. Sabi ko, yayain ko para samahan ako. Siyempre, dapat suportahan po tayo. So, what are we going to pray? Na sana po the truth prevails. Yun, the truth prevails. Kasi alam naman po natin na ang korte talaga, tao. Ang mga justices niyan, sana may born again, pero mostly hindi naman born again ang mga staff. 'Di ba? Sabi nga, we are living in the world. So, kanina ang naku-weekend sa akin, what are we pray for? What should we should be prayed for? Yung katotohanan ang siyang makita. Ayan, ng hukuman. Yung katotohanan. Kasi the truth always prevail and God is the truth, di po ba? Yung makita ay katotohanan at hindi sila madaya. Walang deception na mangyari. Di po ba? We know naman in this world, di ba? The devil came to deceive people. And sana, we pray na there is no deception. And yung truth ang siyang makita po ng mga judges and the staff of the court. This coming February 15, ipag-pray po natin at 10 a.m. Yeah, ako po and ang mga kapatiran ang haharap sa court in Pulilan. Sama kayo kung gusto po nyo. But, mas hinihiling ko yung panalangin po talaga natin, yung taimtim na panalangin. Sabi ko nga, kung pwede, prayer and fasting. Prayer and fasting. Because we all knew that we love the church. We love God. So yung po, thank you Pastora Glo for that very powerful and inspiring message. And thank you again sa lahat. By the way, announcement, may bilis ng araw. Ano po? Bilis ng araw. This coming Sunday daw po, may fellowship ang adult. Yan, I don't know with the other ministry. Mabilis ang araw. Our anniversary will be on the last Sunday of February. Yan, please come po tayo. The same hour po ang ating anniversary. So let us all stand and let us thank God for this wonderful, beautiful day that He created for everyone. Father in heaven, you are always faithful to us. You are always connecting to our heart, to our spirit. Thank you that you are alive and that your people are alive. They are alive because of you, because of your goodness, because of your loving kindness, because of your grace. Thank you, God, na kahit minsan di mo po kami pinabayaan, you're always protecting us, loving us, showing us your mercy, providing all our needs, and most of all, you are the one who is healing us. Kayo ang nagpapagaling anumang klase ng kasakitan, emotional man yan, Panginoon, spiritual man yan, and much more, Panginoon, physical na kagalingan. Kayo ang Diyos na aming maaasahan. Because you have said in your word, 1 Peter 2:24, that by your stripes we are healed. And we are completely healed. God, sa aming puso't kaisipan, lagi naming alalahanin ang ginawa mong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, ang iyong katawan na pinahirapan upang
dahil sa sakripisyong yon, kami ay magtamo ng kagalingan. Lord, i-claim ng iyong mga anak by faith and through your sacrifice, the healing, the complete healing that you have offered, Panginoon, for each and every one of them. Salamat, Panginoon, na ang iyong Espiritu, Panginoon, ang siyang laging mangunguna sa amin, sa aming puso't kaisipan. Ano man po ang mensahe na narinig namin sa inyong anak, Lord, ito po ay magiging buhay sa amin, na lagi naming tatandaan, Panginoon, that your goodness is always running for us because you have loved us so much, God. Kaya Lord, alam namin sa buhay namin habang kami ay nandito sa temporary na tahanan namin, Panginoon, makikita yung testimony, Panginoon, na kami ay iyong mga anak. Saan man kami dumako, sa aming salita at gawa, makikita na kami nga po ay iyong mga tinawag, hinirang, at kami po ay iyong instrumento para sa ikalalaganap ng iyong ebanghelyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po na kayo ang magbibless at magbibigay ng kasagutan sa mga prayer requests ng aking mga kapatid. Kayo po ang lagi, Panginoong, manguna sa kanilang buhay, and lagi po silang aware na sila po ay anak mo, and sila po, Panginoon, ay lagi mo, Panginoong, lagi mong sinusundan ng iyong presensya at ng iyong pagpapala. Taas po natin ang ating mga kamay. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumayin niyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo ngayon at kailanpaman. Amen and amen. God bless you all. Ayan, are we all blessed? Bago po tayo mag-iwahiwalay, awitan po muna ulit natin ang ating Panginoon.